Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay expert says XRP now more frustrated about XRP price than during SEC lawsuit. Kaya yan, meron daw pong isang eksperto ang nakapagsabi na ang buong XRP Army, yan po ang community ng XRP ay mas dismayado daw po sila sa presyo ngayon ni XRP kumpara noong presyo nito noong kinasuhan ng SEC ang Ripple. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay a notable figure in the cryptosphere has drawn attention to the prevailing frustration among XRP enthusiasts amid XRP's consistent price underperformance. Ayan po kasi marami po talagang dismayado ngayon sa presyo ni XRP. Nitong nakalipas na taon ay hindi pa maganda yung kanyang ipinakitang performance. Ayan, mababa po samantalang yung ibang mga established mga katulad niyang well-established na mga cryptocurrencies ay ang gaganda po ng kanilang performance samantalang si XRP ay hindi. Kaya yan. Recently, Yasin Mubarak, founder of Dicer Capital and a prominent figure in the XRP community, took to X to express deep concerns about the dominant mood within the XRP army. Kaya ayan po si Ginoong Yasin Mubarak. Siya po ang founder ng Dicer Capital at kilala bilang isang membro ng XRP community kung saan ay kanya pong dinala yung kanyang nais na ipahayag dito sa X platform. Ayan, kung ano ba yung parang ikinababahala ng buong XRP army. Ayan, XRP army deflated and angry. Ayan, totoo po yan. Halos mainit na yung ulo ng karamihang mga XRP army dahil sa nangyayari sa presyo ni XRP ngayon dahil sa kanyang ipinapakitang performance. Kaya yan, Mubarak stated that the XRP army is experiencing a level of hopelessness surpassing even that witnessed during the time the US government threatened XRP's existence. Mubarak conveyed his observation by stating, "I've never seen so many in the community so deflated, so frustrated and angry. Hopelessness permeating through many posts." Yan, totoo po yan. Maski dito po sa atin, dito sa ating comment section dito. Pagdating po kay XRP ay yan, syempre marami rin po sa atin ang nag-i-invest. Marami po tayong mga ka-crypto rito na nag-i-invest dito kay XRP. At yan, base po sa nababasa ko ay marami pong galit sa kanila, dismayado at yan, hopeless na palaga, hopeless na. Yan, ibig pong sabihin ay nawalan na sila ng pagtitiwala kay XRP. Kung ito ay may kakayan pang umakyat or lumago. Kaya ayan, yan po talaga, totoo po yung napansin ni Ginoong Mubarak dito. At hindi lamang po dito yan, sa buong XRP army po yan. At ayan na, totoong yung iba pa ay mainit yung ulo. Ayan, sila ay galit na galit. Ayan. Sabi rito ay, sabi ni Yasin Mubarak ay, "Having been in the XRP community for a very long time, I can honestly say I've never seen so many in the community so deflated, so frustrated and angry. Hopelessness permeating through many posts." Kaya yan, si Ginoong Yasin Mubarak ay kasapi po ng XRP community sa matagal na panahon. At sabi niya rito ay ngayon daw lamang po niya naobserbahan na ang karamihan sa mga community ay ayan, deflated, dismayado at galit at nawalan na po ng pag-asa.
Ayan, according to Mubarak, the current level of grief surpasses even the challenging times during the lawsuit within the U.S. Securities Exchange Commission. He reminiscence, highlighting the community's united front and determination during the legal challenge. Kaya yan, sabi ni Ginoong Mubarak dito ay yung kalungkutan na nararanasan ngayon ng XRP Army ay mas higit pa sa napaka-challenging na kaso ng US SEC at ang Ripple. Yan, kasi noon yung nag-umpisa po na kinasuhan ng US SEC ang Ripple, yan, para pabagsakin ang XRP, ay yung buong community ay nagtulong-tulong. Ayan, sila ay nagsama-sama para harapin yung legal challenge na ito. Yan, pero kung pag-ikukumpara natin ngayon ay parang yung samahan na ito ay mukhang wala na. Talagang parang nanghina na. Specifically, he pointed out the collective unity around the vision of a Ripple triumph as the key to reaching the promised land. The triumph materialized with XRP freed from the regulatory, pending its journey to the promised land. Kaya yan, dahil po sa pagsama-sama ng XRP Army ay dito po nagawa ni Ripple na mag-materialize or ma-achieve yung kanyang panalo. At yun nga, nagkaroon siya ng regulatory clarity. Kaya yan, however, Mubarak now laments that this once potent vision is being shattered by the harsh reality of XRP's recent struggles. The founder pointed out that the XRP community is witnessing unique impotence in XRP. Kaya yan, mas dahil sa nakamit po nagtagumpay po itong si Ripple sa kanyang kinakaharap na kaso. Yan, yung kanyang regulatory issue. Yan ay inaasahan po ng buong XRP Army na sasabog na itong market price ni XRP. Ngunit hindi po ganyan yung nangyari. Kaya yan po ang harsh reality ngayon ng XRP. Nahihirapan pa rin po siyang umangat. Kaya yan, ang dami na pong mga dismayado. Why this is happening? Yan, ano nga bang dahilan kung bakit nangyayari ito? In particular, this observation comes at a time when competing cryptocurrencies are riding a formidable wave, leaving XRP. Kaya yan, mukhang yung kakompetensya daw po niya ay talagang napag-iiwanan na itong si XRP. For instance, the crypto market commenced a pre-bull market rally in the last quarter of 2023. During this period, XRP rivals such as Solana, Cardano, and Avalanche saw a price gains exceeding 200%. Yan, ito po yung halimbawa nung nagkaroon po ng pre-bull market rally nitong nakalipas na last quarter ng 2023 ay yung kakompetensya po ni XRP na si Solana, Cardano at saka si Avalanche ay nagpakita po ng paglago na 200%. Meanwhile, XRP maintained a relatively stagnant price level showing minimal upward momentum throughout the same time frame. Kaya ayan, sa parehong time frame na ito, last quarter ng 2023, kung ikukumpara daw po natin yung naging performance ni XRP sa kanyang mga rivals na ito, si Solana, Cardano at saka si Avalanche, ay stagnant po yung kanyang presyo, hindi po gumalaw. Kaya ayan, nakakadismaya po talaga. Mubarak pointed out that this stark discrepancy has led to a sense of deflation and frustration among many members of the XRP community who harbor deep affection for the coin. Kaya yan daw po yung dahilan ayon po kay Ginoong Mubarak kung bakit nagdulot ito ng sense of deflation or nawalan na po talaga ng tiwala at saka pagkadismaya sa maraming community members ng XRP. He concluded his commentary with a thought-provoking quote stating there are defining moments in a life when faced with the choice of giving up or carrying on. Significantly, crypto experts have underscored that XRP's disappointing performance is closely tied to its limited adoption within the crypto developer community. Illustratively, the Crypto Basic has disclosed that XRP boasts only 136 active developers. This contrasts Ethereum's 7,864 and Polkadot's 2,100 within their respective ecosystem. Kaya yan, isa po ayon po sa mga crypto expert, ang isa pa daw pong problema or
kung bakit nagkakaroon ng nakakadismayang performance itong sa XRP ay yung kanilang limited adoption. Ayan. Kasi yung bilang ng kanilang mga crypto developers ay konti lamang. Ayon po rito ay yung bilang po ng kanilang developers, yan ay meron lamang po silang 136 na mga active developers. At kung pag ikukumpara po natin sa kanyang mga kakumpetensya, katulad ni Ethereum ay ayan, ang laki po ng difference. Nasa 7,864 yung bilang ng kanilang mga active developers. At ganun din dito kay Polkadot. Yan, lamang na lamang. Kay Polkadot ay nasa 2,100 yung bilang ng kanilang aktibong mga developers kumpara dito sa 136 na aktibong developers ni XRP. Kaya ayan po ang nakakadismayang kalagayan ngayon ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.